Okay. I think Coach Dave Vlogs, lahat ng sobra naman talaga is not good. LCIF, keto, it will work basta in moderation lang din ang dami ng kinakain mo plus regular exercise. So, on that logic, no, first na gusto ko sabihin dyan, so, you're basically saying na kapag ka sobra, not good. Di ba? So, dalawa yung gusto ko sabihin dyan. First off, no, ang carbohydrates, it's basically non-essential. So, non-essential meaning, hindi natin kailangan yung nabibigay ng carbohydrates sa atin, which is yung glucose, simply because we can produce glucose on our own. Okay? Through a process called gluconeogenesis. Sa katawan natin, nagkakaroon ng gluconeogenesis, which makes carbohydrates non-essential. Anything that our body can produce on its own, manufacture on its own, we do not need to consume it. We don't need dietary sources for it. Yun ang ibig sabihin ng non-essential. That being said, ang percentage ng kailangan nating kainin na carbohydrates ay zero dahil non-essential, di ba? So 0% of carbohydrates ang kailangan nating kainin kasi nga non-essential siya dahil nagpo-produce tayo ng sarili na glucose. Tama? Okay ba? Yan yung sinasabi mo. So, anything na kainin natin, any carbohydrate, any amount, is sobra. By that definition. Sobra. Which means, hindi maganda. Tama? So, yun yung sinasabi mo. Now, second point that I want to highlight. Sabi mo, lahat ng sobra, hindi maganda. That is the thing with meat, egg, seafood. That is the thing with fats and protein. It's essential, no? May mga nutrients, maraming nutrients, amino acids, and fatty acids ang kailangan natin from fat and protein. Marami. Making it essential. Essential na kainin simply because hindi nagpo-produce ang katawan natin ng mga nutrients na yon. So we need to consume ample amount. Kaya hindi pwedeng calorie deficit tayo. Kasi kailangan nating kumain ng ample amounts ng nutrients na meron doon sa amino acids at sa fatty acids. Okay? Now, pag sumobra ka sa protein, pag sumobra ka sa fat, hindi rin maganda, sabi mo. That's the thing with our body. We can, no, nagbibigay ng signal yung katawan natin when it is time to stop eating fat and protein. Yun yung satiety na paulit-ulit kong inuulit-ulit since 2016. Okay? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. The gauge when to stop eating is when satiety is already triggered or yung leptin is already triggered. Kapag ka na-trigger na yung umay, na-trigger na yung satiety, that is the time you stop. If you do not stop, that's the time na sosobra ka. Pero kung tumigil ka, na umay ka na, tumigil ka na, busog ka na, tumigil ka na sa meat, egg, seafood, then hindi ka sosobra. Your body basically decides na, hanggang dito lang yung kakainin ko meat, egg, seafood. Your body will decide. Therefore, hindi siya sosobra. Yun ang role ng mga hormones natin. Yung hormones mo magsasabi, particularly leptin, which is the satiety hormone, siya magsasabi na, okay, for now, that is enough meat, egg, seafood. So sobra ka ba sa meat, egg, seafood? Virtually impossible unless yung protina o yung fat iniinom mo. Protein shake, MCT oil, yung madaling konsumuhin, yung malelate yung leptin mong matrigger. Pero meat, egg, seafood, yung kinakain mo, leptin will be triggered, therefore, hindi ka sosobra. So I hope yung dalawang pinunto ko doon sa sinabi mo, malinaw. Okay?